Sa bawat ngiti at halakhak na ating ipinapakita, may mga kwento ng hirap at laban na hindi agad nakikita. Sa kabila ng pag-usad ng panahon, nananatiling hamon ang pangangalaga sa mental health ng maraming mga Pilipino. Habang tahimik na nagdurusa at pinapasan ang bigat ng mga kondisyon tulad ng anxiety, depression at iba pa. Ayon sa datos ng Department of Health, isa sa bawat 5 Pilipino ang maaaring makaranas ng mental health condition sa kanilang buhay. Kaya't inulunsad ng DOH, katuwang ang World Health Organization, ang Mental Health Strategic Framework 2024-2028, ginhawa ng isip at damdamin para sa bawat Pilipino. Ang layunin nito ay ang pag-develop at ang pag-implement ng mga policies, programs, yung mga procedures, for example, and other mga plans on how to better help sa ating pag-deliver ng quality medical care, especially on mental health sa lahat. No? So kasama dito yung better access and delivery of services down to the LGU sa mga barangay, at kasama din dito ang pag-strengthen ng mga community-based programs. Ngunit gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga programa? At paano ito nakatutulong sa mga taong dumaranas ng matinding depresyon? Ayon sa 38 taong gulang na si Jam, nagsimula ang pakikipaglaban niya para sa kanyang mental health nang makaranas siya ng iba't ibang klase ng pang-aabuso mula pa nang siya ay bata pa lamang. Pero hindi niya inakalang ito pala ang dahilan ng unti-unti niyang panghihina at iba pang sintomas na hindi niya maunawaan. Every week nagpapa-check up ako. I go to my doctors. I go to the hospital for check-up. Tapos parang series of laboratory tests, series of consultation with the doctors. Tapos parang every week nasa hospital ako. And then until such time po na sinabihan ako ng doctor na parang every week nagpapa-check up ka for this particular reason, and then nagpapa-laboratory ka, and then all is parang normal naman lahat. So sabi niya, why not focus on your mental health and then go to a psychiatrist. And nung nagpa-check up po ako with the psychiatrist, medyo struggling po talaga ako financially because of the check-up session with the psychiatrist. Yung yung check-up po doon medyo may kamahalan since this is a private hospital. Every time na magpapa-check up ako, syempre may mga doctor's fee, may mga may mga gamot na nire-reseta. So those are parang naging burden po talaga sa akin. Taong 2019, nang matukoy na mayroon na pala siyang anxiety, severe depression, panic disorder at bipolar disorder na lalong pinalala ng pandemya. I had my relapse during po nung July 2022. Doon po sa bahay po namin, nakakalat po yung picture ng anak ko. Yun po, para every time na naisip ko na gano'n, maisip po yung anak ko. Continuous pa rin po yung medication ko, pero meron instance na i-stop pag wala po talagang pera. Yun po yung problem ko. And then, hindi rin po ako nakakapagpa-check up minsan. Sa kabila ng mga ito, mas nanaig sa kanya ang hiya at takot na muling makaranas ng diskriminasyon dahil sa iniindang kondisyon. Actually, to be honest, takot ako pumunta sa Mandaluyong Mental Hospital. Kasi po, yung concept po ng pag pumunta ka sa mental hospital, nakikita mo lahat. At saka pag yung thinking din ng ibang tao na once na mag-check up ka sa isang mental hospital, baliw ka na agad. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi agad lumalapit para magpagamot. Natatakot silang gumulo or pumunta sa mga professionals because andyan pa rin yung discrimination or may mga judgment from people na pag pupunta ka sa isang mental health professional, may mga tinatawag sila quote-unquote na parang serious or mga negative words. Kaya naman sa tulong ng mga programang gaya ng Mental Health Strategic Framework, layunin ng gobyerno
na gawing abot kamay ang mental health care para sa lahat ng Pilipino. Subalit, hindi lamang ito tungkol sa gamot o therapy. Very important, in fact, ang psychosocial support and having a very solid and strong na support system para sa mga individuals na nangangailangan ng tulong sa kanilang mental health conditions. Isang makabagong paraan ng pagtulong sa mga taong may mental health challenges ang isinusulong ngayon ng iba't ibang institusyon, ang Animal-Assisted Therapy. Kabilang dito ang Dr. Dog Program ng Philippine Animal Welfare Society o POS sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development. Yung Dr. Dog program po, it's our animal-assisted therapy program. Ito yung mga nagpupunta kami sa mga cancer ward patients, sa mga home for the elderly, and then doon sa mga may mental health problems also, and then yung mga children with special needs, yung mga na-diagnose with autism, based naman sa mga studies abroad. So, mas bumibilis yung mga paggaling ng ating mga patients pagka meron silang animals doon sa kanilang facility or may mga nagbe-visit na animals. And then even on a personal level, we all have pets and most of us have pets. Alam natin na yung mga pets natin nakakababa ng stress, and then sila rin minsan yung reason na yung mga may mental health problems, they get up in the morning kasi may nangangailangan sa kanila. Dagdag pa ng mismo nangangasiwa ng programang ito, ang pagkakaroon ng alaga, lalo na ng mga aso, ay may malaking epekto sa pagpapabuti ng kalusugan ng isip. I've been a Dr. Dog volunteer for the last 11, 12 years now. Having dogs in your life improves your mental well-being because of the connection that you have with the dog, but also yung interaction with the dogs tends to release happy hormones in you. Because I experienced that being a dog owner, and I know my dog loves being in the company of other people. That's how I became interested in the Dr. Dog program of POS. Kasama sa mga tinutulungan ng programang ito, ang mga nagpapagaling mula sa paggamit ng droga at mga taong may mental health condition. Ito kasi yung mga 18 and to 59 years old na mga women na nakaramdam ng abuse or possible na may mental health problems, diagnosed with mental health problems. And DSWD, ang kanilang objective is ma-incorporate din sila ulit sa ating environment or sa ating community, and with the help of the Dr. Dogs, mapabilis itong incorporation nila with the community. Pero kung tutuusin, sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang mga hayop ang nakatutulong sa mga tao. Nabibigyan din ng mga tao ng panibagong kahulugan ang papel ng mga alagang hayop sa kanilang buhay. Love is the best medicine. Kadalasan kasi yun nga, parang yung tao tinutulungan yung mga hayop. So in this program, mapapakita natin na yung mga animals natin nakakatulong din sa tao. Malayo-layo pa ang tatahakin ng Pilipinas pagdating sa usapin ng mental health. Pero sa tulong ng mga programang ito, unti-unting naisa sa katuparan ang hangaring magbigay ng ginhawa ng isip at damdamin para sa bawat Pilipino. Meron tayong tinatawag, in fact, na pet therapy. Kaya studies, in fact, have shown na pag tayo ay may alagang pets, nakakatulong sila sa ating mental health. Not just physically, kasi napapa-exercise din tayo. Psychologically, we feel na hindi tayo nag-isa kasi parang laging handang tumulong at makinig na without judgment. Socially, di ba? Marami tayong naminig na mga kapwa, mga pet lovers, pet owners, and it gives meaning and purpose sa buhay natin. I know we're doing something good for the community by sharing our dogs, but at the same time, it makes us feel good. Sa mga nakaka-experience po na mental health problems, wag po silang matakot na magpa-check up. Kasi po think of yourself din. Kasi kung ano may makakabuti sa iyo, gawin mo. Maraming tao na posibleng tumulong sa iyo, especially your family, kaibigan. Wag mong sarilinin yung problema mo. Ang pagkalinga, pagmamahal at suportang ibinibigay ng bukas sa loob mula man sa mga hayop o sa ating kapwa o sa komunidad ay tunay na nagbibigay lakas para tumindig
at ituloy ang laban sa mga hamon ng buhay. At sa tulong ng mga programang ito, sama-sama nating bibigyan ng pag-asa ang bawat isa at lakas ng loob na magsimulang muli. Ako si Mark De La Rosa para sa ASPN, ang special pag-uulat namin. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.